أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa inyo lahat at sa aking mga kababayan. Magandang hapon po sa inyo lahat. At ngayong araw po ay katulad ng ating nakasanayan na isa na naman pong mga katanungan ang ating bibigyang linaw sa mga oras na ito. At ang ating katanungan o yung mga syubha ng mga hindi Muslim sa Islam ay kabilang dito kanilang sinasabi, kung ang Islam ay totoo, bakit mayroong mga sekta sa Islam katulad ng Shia at saka Sunni? So ito po ay sinasabi nila na kung totoo ang Islam ay dapat ay isa lang ang tinatawag na relihiyon o kaya ay sekta sa Islam, wala nang iba. At sinasabi nila na dahil dito ay ang Islam ay hindi totoong relihiyon dahil napakaraming mga sekta ang napapaloob dito. So alhamdulillah, ang relihiyong Islam po ay napakalinaw at ang ganitong mga syubha o mga pagdududa o kaya mga katanungan ay inshallah mabibigyan natin ng linaw. At ang kasagutan po rito sa katanungan na ito, kung bakit ang Islam ay mayroong mga sekta katulad ng Shia at saka Sunni, unang-una po ay kabilang po sa mga propesiya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, ito ay himala ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sinabi at siya ay nagbabala na mahahati ang kanyang ang kanyang mga nasyon ng 73. Subhanallah. Sa 1,400 years ay binanggit na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang kanyang ang kanyang mga nasyon ay mahahati ng 73. So ito po ay propesya. Ito po ay himala dahil binanggit na ni Propeta sallallahu alaihi wasallam samantalang hindi pa nangyayari ito. Ito ay patunay lamang na ito ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ay nagkatotoo na marami pong mga tinatawag na mga sekta ang tinatawag na ang Islam. At ganun din, nabanggit din niya na ang relihiyon ng mga Kristiyano ay mahati din. Ganun din ang relihiyon ng mga tinatawag na mga Hudyo ay ganun din na magkakaroon din ng mga sekta at pagkakawatak-watak. Which is kung titingnan natin sa panahon natin ngayon, ay napakalinaw po na totoo ang propesiya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito po ay patunay sa pagiging totoo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pagiging totoo ng Islam. At binanggit niya kung ano ang dahilan at binanggit rin ni Propeta sallallahu alaihi wasallam kung paano ka maliligtas mula sa tinatawag na pagkaligaw ng maraming mga sekta. Sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Imam At-Tirmidhi na kung saan ay darating ang panahon na magkakawatak-watak ang kanyang ummah wa taftariqu ummati ala 73 firqa o milla. Sabi dito ay magkakawatak-watak ang ummah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ng 73. At sabi niya, lahat sila ay paparusahan sa impyerno dahil sa kanilang tinatawag na pagsuway. At kapag sila ay naparusahan, ay marami sa kanila ang makakapasok rin sa paraiso dahil sa ang kanilang mga pagkakamali ay hindi umabot sa sila ay lumabas sa Islam. Pero yung mga ibang mga sekta na lumabas talaga sila sa relihiyong Islam ay ito ay dahil hindi na sila yung paniniwala nila ay talaga hindi na talaga Muslim na paniniwala ay sila ay hatulan sa panghabang buhay. So dito malinaw na sinabi dito na mahati ang kanyang ang umma ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ng 73 at lahat sila ay paparusahan. Maliban sa isa. Sino itong isa? Sabi niya, qalu ma hiya ya Rasulullah. Sino ito? Ang grupo na ito, mga tao na ito. Sabi niya, ma ana alayhi wa ashabi. Sila yung sumunod at nanatili sa aking kautusan ni Allah at kautusan ko, at ganoon din na yung kautusan, ibig sabihin yung pamamaraan ng kanyang mga kasamahan.
yung mga sahaba ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. So ang dahilan ng pagkaligaw ng mga tao ay dahil sa tinatawag na iniba nila ang relihiyon. Iniba nila ang kanilang paniniwala. Sila ay taliwas sa paniniwala ng propeta. So dahil dito ay sila ay naligaw. So at sinabi niya, para ikaw ay makaligtas, ay sundin mo ang aral ng Quran at ng Sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na naaayon sa kanyang mga sahaba o yung tinatawag na salaf. Bakit? Dahil sila yung nabuhay kasama ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. So malinaw po dito na ito po ay himala ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito po ay propesya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na nagkatotoo. At bilang patunay ay ang Islam po ay inutusan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na itawag natin sa ating mga sarili ay Muslim. Ang pantawag natin sa ating sarili ay Muslim. Okay? At hindi yung iba pang mga pantawag ng mga sekta, kundi tayo ay maging proud na tawag sa atin ay Muslim. Sinabi ni Allah sa banal na Quran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Wala pang higit na maganda o pinakamabuti sa salita na sila na nag-aanyaya tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala at gumagawa ng kabutihan. At waqala, sinasabi niya na siya ay tunay na Muslim. Waqala, innani minal muslimin, at kabilang siya sa mga Muslim. Siya ay Muslim at tumatalima, sumusuko kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun po ibig sabihin ng Muslim. So dito, sa ibang talata, sinabi rin ni Allah subhanahu wa ta'ala, walladhi sammakumul muslimin. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang tumawag sa inyo ng mga Muslim. So, nagpangalan ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga Muslim na ang kanilang pangalan ay mga Muslim. Siya lang nagsabi, hindi ang tao. So, pagkatapos ay sinabi niya na ang pinakamainam sa inyo ay sila na tinatawag nila ang kanilang sarili na sila ay mga Muslim. So, malinaw po ang turo sa Islam. At kabilang din, bilang patunay rin, ay inutos ng Islam ang pagkakaisa at hindi ang pagkakawatak-watak. Sinabi ni Allah sa banal na Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. O kayong mga manampalataya, kayo ay panghawakan nyo ang Quran, panghawakan nyo ang batas ni Allah subhanahu wa ta'ala at sama-sama kayo, jami'an, sama-sama kayo, wala tafarraqu, at huwag kayong magkawatak-watak. Huwag kayong magkawatak-watak. So napakalinaw po ang turo ng Islam. Pagkakaisa at iwasan ng pagkakawatak-watak. At sinabi rin niya sa ibang talata, sa Surah Al-An'am 159, innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi shay. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, tunayin ang mga nagkawatak-watak sa kanilang relihiyon, at sila ay naging mga sekta, naging mga grupo, mga sekta, ay hindi ka kabilang sa kanila sa anumang mga sekta na ito. Bakit? Dahil si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay ang kanyang aral ay tanggapin mo ang turo ni Allah at iwasan mo ang kanyang mga aral at tawagin mo ang iyong sarili na ikaw ay Muslim dahil ito ang itinawag ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin na mananampalataya at sumasamba, sumusunod, tumatalima kay Allah subhanahu wa ta'ala ay sila ay mga Muslim. So malinaw po sa Islam na hindi po ibig sabihin na mayroon pong sekta ay hindi po totoo ang Islam. Bagkus ito ay himala ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ay propesya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na magkakaroon talaga kahit nga yung mga Kristiyano, mga Hudyo ay napakarami nilang mga sekta. At alam po natin yan sa Pilipinas dahil napakarami po nakaregistered ng mga grupo, mga sekta ng mga Kristyanismo na kung saan makikita natin na totoo yung sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At malinaw po ang turo ng Islam, tawagin ang sarili na ikaw ay isang Muslim, mananampalataya, sumusunod, tumatalima at sumasamba kay Allah at kanyang ipinag-utos ang pagkakaisa at iniwasan niya ang pagkakaroon at kanyang ipinagbawal ang pagkakaroon ng mga sekta. Alhamdulillah, ang Islam po ay napakagandang relihiyon. Ito po ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya makikita natin na ang relihiyong ito ay napakalinaw. Alhamdulillah. At itong mga syubhan na ito, mga pagdududa at mga katanungan ay alhamdulillah ito po ay malinaw na wala pong katotohanan sa mga bagay nito na kanilang mga ibinabato sa Islam. Kaya alhamdulillah tayo pumulin magpasalamat palagi kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil tayo kanyang ginabayan sa dakilang relihiyon na ito. Ako po muli nagpapasalamat sa inyo lahat at nawa po
ay subaybayan nyo ang iba pa natin mga video, inshallah, sa mga darating na mga araw patungkol sa rudud, yung mga kasagutan sa mga pagdududa at katanungan ng hindi mga Muslim sa Islam. Alhamdulillah, ako pumuli ang nagpapasalamat sa inyo at bumabati ng Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.